May asawa na nga tayo. Ayan pa, isa pa yan sa mga nakaka-proud for me. Nahanap ko ang aking the one. Ang kasama ko for the rest of my life. Yung nangyari sa akin is parang fairy tale. At super proud ako kasi trinabaho ko talaga yung mga yan. Ang mantra natin for today's episode is, do good to receive good. Hello everyone! This is Nurse Even and welcome to Shift Mo Na Yan! The podcast! Yes! Oh my gosh, mga kunars, this is really happening! Finally, New Year, New Me ang atake ni Nurse Even. Dahil this 2026, napagdesisyonan ko mga kunars na magsimula din tayo ng podcast. At bago po tayo magpatuloy sa ating podcast mga kunars, binabati ko po muna kayo ng Happy New Year, Happy 2026. Sana po ay maganda ang pasok ng 2026 sa ating lahat. Sana po ang 2026 natin ay punong-puno ng pagmamahal, swerte, peace, freedom, and of course, money. Yeah. Oo naman, kailangan kasama na sa minamanifest natin ang money because money is happy. Ano daw? Money is happy. Over naman sa kabobohan ng grammar. But anyway, mga kunars, eto na nga. Welcome to my first episode, the pilot episode. At papangalanan po natin ang podcast ko ng Shift Mo Na Yan! Ang ganda, no? Since nagsisimula pa lang po tayo, since nagpapakilala pa lang po tayo sa industriya ng pagpapapodcast, introduce ko muna ang sarili ko sa inyo, lalong-lalo na sa mga bago sa tindahan, sa mga hindi pa po pamilyar kay Nurse Even, sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin. To formally introduce myself, mga kunars, my name is Nurse Even. Ako po ay based dito sa United Kingdom. Isa po akong OFW. Ang trabaho ko po dito ay isang registered nurse. 6 years na po ako dito sa abroad. And ano pa ba? Wala naman na siya masyado. Kilala naman ako ng lahat. Pero nag-start po si Nurse Even during pandemic. Tandang-tanda ko pa mga kunars, nung nagsisimula pa lang tayo, that was May 2020. Sinimulan ko ang aking mga short videos. Nakilala po ako sa mga pa-content ko sa TikTok, sa Facebook, and then sinamahan ko na rin po ng mga long-form vlogging. Ang mga nilalaman po ng mga shorts, reels, and TikTok videos ko ay mga comedy skits about nursing. Diyan po ako nakilala talaga. Yan po yung peak ni Nurse Even. And this year, mga kunars, since, na-explore ko na lahat eh. Naging ano na ako, icon, hindi, I mean, nag-TikTok na ako, nag-vlog na ako, nagpa-parody na ako, and then ngayon po, ako po ay nagko-comedy show na dito sa UK. So, bakit hindi natin simulan ang 2026 na may sariling podcast channel din? 'Di ba? I-claim natin lahat ng blessings, 'di ba? Atin ang 2026. Ika nga. Hindi siya sa'yo, pero akin. Ay, kinakabahan ako mga kunars kasi nga first ever episode. First episode will either make it or break it. Dito nyo mababase ang outcome or ang flow ng podcast natin. Saan ba patutunguhan itong podcast ni Nurse Even. So, kaba is real. Ayan. And since first episode natin ito, syempre, meron tayong kodigo para naman number one, may flow yung pag-uusapan natin. And number two, hindi tayo, naliligaw sa mga topics. And sinigurado ko mga kunars na itong tanong na niredy ko para sa sarili ko rin ay authentic questions. Ito po ay galing sa ating mga followers sa Instagram and Facebook. Just to know a little bit to introduce Nurse Even, to introduce this podcast. Ayan. So, ready na ba kayo mga konars? Ayan, ready na? Okay. Ako rin sumagot sa mga tanong ko. Question number 1. Nurse Even, why did you start this podcast? Hindi niya alam. Maldita.
Well, kidding aside mga kunars, bago pa po nauso si podcast, itong, kasi nauuso talaga siya eh. Nandito talaga ngayon halos lahat ng target ng mga content creators is gumawa ng safe space. Actually, matagal nang uso si podcast mga kunars eh. Noong mga bata pa lang tayo, alam nyo yan, meron na tayong mga FM, AM, yung Nicole Yala, Love Radio, di ba sila ang mga nagpauso nito? And nung bata pa lang ako mga kunars, hook na ako sa mga ganong klase ng form of entertainment. Yung mga life story na sinishare nila sa public, ang hilig kong makinig ng mga ganyan. And nung blines po ako ni Lord na magkaroon ako ng sarili kong platform, na magkaroon ako ng sarili kong channel, social media followers, ito na talaga ang in-aim ko simulat sa pool pa lang. Nagkataon lang talaga na hindi siya tugma sa schedule ko kasi po ako po ay full-time nurse nga dito sa UK. And ang dami ko talagang pinagkakaabalahan bukod sa aking day job. So hindi ko talaga nasingit si podcast. And this year, talagang ipinangako ko sa sarili ko that since I really love this form of entertainment, sinigurado ko talaga sa sarili ko that I have to create my own safe space. Sobrang real kasi ng podcasting eh. Sobrang honest niya, totoo. Unlike sa ibang form of my videos, kasi po sa mga hindi po aware, gumagawa rin po ako, bukod sa skits, gumagawa rin po ako ng mga informative topics. Pero yung form kasi ng videos, ng mga ganong klaseng videos mga kunars, it's very rehearsed. Talagang pag-aaralan mo, pag-iisipan mo kung paano yung approach and kung paano mo i-deliver. And pag nagkamali ka sa mga ganong klase ng vlog, yung mga informative, educational, kasi tutorial siya eh. Nagbibigay ka ng impormasyon, nagsishare ka ng tips, ng guides sa mga watchers mo. So medyo rehearsado, praktisado, at talagang pinag-iisipan to the point na parang kasi dapat accurate yung the way na i-deliver mo yung vlog. So since kalkulado talaga yung mga ganong klase ng videos, pinag-aaralan talaga siya. And hindi na siya nagiging chill-chill lang, cozy-cozy lang. Hindi na ako pwede maganito. Kung papanoorin niyo yung mga previous videos ko, nagpapatawa pa rin naman ako sa mga tutorial videos ko, pero talagang may flow. Kasi pag nawala ako dun sa topic, walang purpose yung vlog. Pero sa podcast kasi mga kunars, sobrang payapa, kahit relax lang, pwede kang maging open. At yun yung gusto kong maging 2026 ko. I want to be open kasi ang tagal ko na sa industriya. Di ba? Parang 6 years na tayo na ganun yung atake, approach ng contents natin. Either pagpapatawa, parodies, contents ng mga luto-luto, and then tips and guides, travel videos, tutorials. Pero never pa ako naging vulnerable and super open sa inyo. Kaya this year, magiging open ako sa inyo. 'Di ba mga kunars, mapapansin nyo sa vibe ni Nurse Even sa video niya ngayon, sobrang chillax lang. Like, wala akong sinusunod na path, na flow, na script. Happy-happy lang tayo for today's video. So that's the main reason kung bakit sabi ko sa sarili ko, kailangan ko mag-podcast. Kailangan sumunod ako sa trend. Next question. Nurse Even, why do you need this podcast? Well, base nga po sa introduction ko, ako po ay isang OFW. Isa po akong nurse dito sa abroad for 6 years. Malayo po ako sa aking mga mahal sa buhay. So feeling ko, ang may patutunguhan naman itong podcast natin. I need this podcast because kailangan ko ng outlet. Like I said, kailangan natin ng safe space. Kailangan natin paminsan-minsan makapag-open tayo. And sa palagay ko, ang laking tulong nito for my mental health. Kasi nararamdaman ko mga kunars na maraming makaka-relate sa istorya ng buhay ko at sa mga tao na mag-share ng storya nila dito sa ating podcast. So mga kunars, ano pang inaantay ninyo? Kung malapit lang kayo dito sa ating area, please feel free to DM me. Please don't hesitate. Huwag kayong mahiya na mag-share ng istorya ninyo. Andito po ako para pakinggan kayo. Therapy pala. Kailangan ko ng podcast na ito kasi kailangan natin ng paglilibangan. Ang layo ko sa Pilipinas, ang layo ko sa mga mahal ko sa buhay. So, kailangan ko ng outlet kung saan maaaliw ako. Sana po ay suportahan niyo ako mga Konars. Yes! Next question. Who is this podcast for, Nurse Even?
This is for you. Hindi ako sanay maging serious. Diyos ko, kilala nyo naman ako, di ba mga kunars? Good vibes lang. Happy lang ang atake natin. So, pagpasensyahan nyo na kung medyo magaslaw ako kasi nga, kinakabahan talaga ako. So, who is this podcast for? Like I said mga kunars, para po sa atin ito. Kung ikaw po ay bata, matanda, may asawa, single, bored, nade-depress, malungkot, may problema, may pinagdadaanan sa buhay, ang aim ng podcast na ito is to entertain you, makarelate kayo sa mga kwento ng buhay ko at kwento ng buhay ng mga magiging guest natin sa shift mo na yan. Ang goal ng podcast na ito is to share relatable topics na mapapaisip kayo na, OMG, pinagdadaanan ko yan. Yan ang kwento ko. Tama, mali. So ayun, kung ikaw ay naghahanap lang ng pagkakalibangan, kung ikaw ay nabuburyo lang, kung gusto mo lang maaliw, maliwaliw, ma-entertain, this podcast is for you. Malay mo, 'di ba? Next episode natin, ikaw na pala ang nakaupo katabi ko. The buzz. Next question. What will we expect in the future episodes? Maraming mga kababayan dito sa abroad ang mga nakaka-experience ng iba't ibang challenges, hardships, pagsubok na hindi nila masabi, hindi nila ma-share dahil number one, wala silang mapagsabihan. Number two, wala silang lakas ng loob para magsabi. Because sometimes being vulnerable or sharing too much information is a sign of weakness eh. And it's a big no-no para sa aming mga OFWs yan. Most of the time kami pong mga OFWs, kailangan matatag kami every time. Pagkagising pa lang namin, wala kaming time for drama, wala kaming time para magmukmok, wala kaming time para maging malungkot. Ang bawat minuto, segundo dito ay pounds, dollars, pera, 'di ba? Family support. 'Yun kasi agad ang naiisip namin ng mga kababayan dito sa abroad eh. Parang wala akong time para sa lungkot-lungkot na yan. Kayod. Ganun kasi yung thinking namin paminsan-minsan. Nakakalimutan na namin na, huy, wait lang. May buhay ka rin dito. Tao ka rin. Hindi ka android na work lang ng mag-work. In the future, I expect you to see different people na katabi ko na willing mag-share ng kanilang storya. You know, makapag-inspire din in the future. So ayan, feeling ko naman na i-share ko na sa inyo ang goal, ang aim natin this year. And syempre, hindi magiging successful ang podcast kung hindi nyo kilala ang host. So magpapakilala muna si Nurse Even. Ayan. Okay, Nurse Even, how do you describe yourself? Diyos ko, kitang-kita nyo naman, napakagalaw-gaw ko, di ba? Pero I describe myself as goal-oriented. Feeling ko talaga ako yung tipo ng tao na hindi makaka-move forward kapag walang concrete plan. Lahat ng mga galaw ko sa buhay, ina-assess ko muna yung mga benefits and risks and consequences bago ko gawin. Kasi nandun na ako sa point na hindi na ako super bata, hindi na ako teenager. To be honest, ang buhay ko ngayon is parang nandun ako sa point na wala nang room for mistake. Well, hindi naman maiiwasan. Nagkakaroon talaga ng mistake sa life because that's life. Sometimes life is lifing. Magkakaroon ka talaga, makaka-experience ka talaga ng mistake sa life. Pero hanggat kaya kong iwasan ang regrets, ang failures, and ang mistakes, talagang ina-assess ko na muna siya ng maayos. Kasi matanda na ako, 'di ba? And ako po ay may kinakasama na sa buhay, may asawa na po ako. So, for me, hindi na ako pwede magpabasta-basta, happy-go-lucky na lang. So, I describe myself as focused na. Siguro nung bata-bata pa ako mga konars, talagang happy-go-lucky ako, okay lang magkamali. Kasi ang motto ko before, basta you try mo lang ng try hanggang sa mag-succeed ka. Kasi if you don't try it, hindi mo malalaman kung ano ang resulta. Pero sa edad kasi namin ngayon, kami mga trentahin na, kami na yung tipo na kailangan naming pag-isipan muna ang mga bagay-bagay ng mataimtim bago kami atake ng atake. Kasi nga, 30
pamasahe na eh. Hindi na namin afford ang magkamali. Kasi baka makaapekto na ito sa decision namin personally or bilang may asawa na. Ang hirap ng mag-decide ng yung walang pinagpano. Yung hindi ka na pwede yung attack lang ng attack. You have to choose your battles. Ayan. And hindi dahil teenager kayo or bata kayo, pwede na kayong attack ng attack ha. Sa panahon ngayon, in this economy, totoo yan. Dapat pinag-iisipan nyo na ang mga bagay-bagay bago kayo magdesisyon. Dahil laging kakambal ng desisyon ang resulta or consequence. Either you win or you lose. Ayan. Yun lang for me. Next question, Nurse Even. Why did you choose nursing? To be honest mga kunars, nursing is not my first choice. Hindi nga ito second choice ko eh. Ang first choice ko po is maging guro. Second choice ko po is maging IT or anything sa field ng computer. Wala sa mga choices ko ang mag-nurse. However, bilang ako po ay marespetong anak, masunuring anak at naniniwala ako sa kasabihan na parents know best, talagang pinakinggan ko sila. And tingnan nyo naman, they really know best. Hindi sila nagkamali sa decision nila for me. So that's the story behind Nurse Even. Hindi ko talaga siya choice. Pero eventually naman, nung, second year college ako, minahal ko naman na ang nursing. Nagka-crush kasi ako sa... Ang dami kasing gwapo nung kapanahunan ko nung nursing pa ako eh. Pero hindi, hindi lang naman pala siya buhay ospital. Hindi lang naman pala siya buhay medical. Merong ibang field din naman pala ang nursing. May art din ang, di ba nga, nursing is an art. So, maraming field ang nursing na in-enjoy ko din. Kaya eventually, minahal ko rin talaga siya. Next question. Nurse Even, when did you realize nursing content could actually matter? Nung time ko kasi, isa ako sa mga pioneers, sa mga kauna-unahang nag-nursing content during COVID 2020 pandemic lockdown. So, nagkataon lang talaga na yung time na yun is for me. Hindi ko sinasabing blessing siya or good timing siya kasi pandemic yun, hello. Talagang crisis sa buong mundo. Pero, naging time siya for me to flourish. Naging time ko siya for me to, showcase my talent pagdating sa paggawa ng content. Like I said, naging outlet ko siya in the middle of the pandemic kasi ang buhay ko dito nung COVID is bahay, trabaho, bahay, trabaho. Since first time kong mag-OFW, kinailangan ko talaga ng outlet para ma-release yung aking anxiety, yung aking pag-overthink. That's why nabuo si Nurse Even. Nurse Even was born during COVID. And then, when it comes sa realization, hindi ko actually siya na-realize na, oh my God, sumisikat na ako. Oh my God, meron palang ganito. I-name ko talaga siya. Talagang tinarget ko talaga siya na kailangan kong maipakita sa inyo yung talento ko bilang isang content creator. Meron akong talent sa pagpapatawa, meron akong talent sa pagsising, sa pag-compose ng mga songs, sa pagsayaw. Kasi nabigyan na ako ng opportunity nung COVID eh. So hindi siya realization na, ay, meron palang content sa pag-nurse. Meron palang ganito sa platform na to. No. Nung binigyan ako ng opportunity ni Lord na mag-viral, talagang kinareer ko ang pagiging committed and pagiging consistent. Kasi for me, ang pagko-content kasi mga kunars is parang job application yan, di ba? Dapat, bago ka pumasok sa isang trabaho, kailangan nakapag-prepare ka. Na-prepare mo ang job interview mo, napaghandaan mo ang resume mo, napaghandaan mo ang iyong experiences. Kasi once na nandun ka na sa room for your interview, hindi ka pwedeng, ay na-realize ko kasi ganito, ganito, ganito. No, you have to be ready. So ganun kasi yung naging atake ko nung kasagsagan ng pandemic na, oh my gosh, binigyan ako ng isang viral video, kailangan karirin ko na to. Hindi na pwedeng magpa-petiks-petiks kasi ang paggawa ng content is parang pagtayaya ng loto, 'di ba? Hindi mo alam kung kailan ka mananalo. So taya ka lang ng taya, 'di ba? Gawa ka lang ng gawa ng content. So yun yung naging kwento behind Nurse Even. When it comes sa question na kailan ko na-realize, siguro yung mismong moment din na yon ng paggawa ko ng content, doon ko na talaga na-realize na, ay, may future sa nursing contents. Kasi kasagsagan nga ng COVID. So lahat ng mga, ng mga contents is about healthcare, frontliners,
nursing, doctors, medical field. Sinuwerte talaga si Nurse Even kasi isa nga ako sa mga nauna. Pioneer kasi ako sa Philippine content creator. Marami ng mga content creators before COVID, 'di ba? Marami ng mga influencers. Pero when it comes sa field ko, parang isa ako sa mga nauna. Una-unahan lang yan mga kunars. Nagkataon lang talaga na pabagal-bagal kayo. Next question. What was your biggest fear before posting online? Yung mabash. Kasi nursing contents nga, di ba? Most of the videos or contents na sinishare ko is minsan factual, minsan nangyayari talaga siya sa totoong buhay, ginagawa ko lang comedy, hinahaluan ko lang ng funny side. Pero yung mga sinishare ko kasi is minsan realidad siya ng totoong nurse. Realidad siya ng totoong pasyente, realidad siya ng totoong hospital setup. Kaya natatakot ako hanggang ngayon na mabash. Fear ko yan kasi baka mamaya makasira siya sa craft ko eh. Tinitake ko siya seriously kaya yung mga online bashers ko minsan. Ayoko silang tawagin na bashers kasi minsan yung mga comments na gano'n nakakatulong siya sa akin for me to be able to make new contents and for me to assess yung weaknesses and strengths ko. Nakakatulong yung mga ganong feedback. Pero ayun nga, takot ako sa mga ganong klase ng comments because baka makaapekto siya sa akin sa real world ng pagiging nurse ko. Kaya ingat na ingat ako mga kunars na gumawa ng contents. Minimake sure ko na hindi siya offensive. Minimake sure ko na talagang accurate yung pagkakalatag ko ng content kasi ayoko nang may ma-offend and ayoko ng may mababastos ako. Pero yung mga simpleng, yung ang OA mo, mga ganyan, okay lang sa akin yung mga ganyan. Sanay na ako. It's the art of Deadma. And like I said, pinapahalagahan ko yung mga ganong comments kasi natututo ako sa mga ganong klaseng comments na, oo nga no, baka kailangan i-tone down ko yung content ko kasi medyo OA nga naman ako sa part na to. Medyo magaslaw ako dito, medyo maingay ako dito. So minsan nakakatulong pa yung mga ganong klaseng comments and I treasure that. Next question. What's the most unexpected message you've ever received from a follower? Yung nasave ko yung buhay nila. Sobrang unexpected nun sa akin mga kunars. Lalo na nung kasagsagan nga ng pandemic. Pandemic content creator kasi ako eh. Isa nga ako sa mga nauna during the COVID time. Kaya siguro ang daming naka-appreciate ng creative juices ko before kasi umusbong si Nurse Even in the middle of crisis. Hindi naman kasi ako umusbong na naka-recover ng mundo. Parang umusbong yung content ko na may pinagdadaanan halos lahat ng sambayan ng Pilipino. Kaya yung mga nare-receive kong mga comments before, even hanggang ngayon, talaga nakakatanggap ako na sinave mo ang buhay ko, kasalukuyan po ako ay nakaka-experience ng kalungkutan, ng depression, ng anxiety, pero because of your videos, through your videos, nabibigyan mo po ako ng good vibes, so that means a lot para sa akin. And nung unang-una ko talaga nabasa yon, tandang-tanda ko from California siya eh. And halos umuwi na daw siya ng Philippines kasi hindi niya na daw kaya. Since COVID nga noon, pandemic, gusto niya nang wakasan ang lahat. Pero since nga daw nagvi-video-video ako, I saved her life daw. So, nung nabasa ko yung message na yon, sinabi ko talaga sa sarili ko, ay hindi lang to pagpapatawa. May purpose pala si Nurse Even. Itong mga ibinabahagi kong funny contents, TikTok contents, ay nakakasave pala siya ng buhay. Oh, gamot! So yeah, super unexpected lang kasi 'di ba sino ba namang mag-aakala na yung mga pasayaw-pasayaw ko na parody-parody ko ay naka-save pala ng buhay, 'di ba? Yung mga pa-parody-parody ko pala, naka-save pala siya ng isang taong nagsa-struggle. Arrgh! And ito, dagdagan ko lang ha, to add lang, nakakatanggap din ako ng mga message na kung hindi dahil sa'yo, hindi ako OFW ngayon, which is nakakataba ng puso. Kung hindi po dahil sa Nurse Even, wala po ako sa UK ngayon, wala po ako sa abroad ngayon, hindi ko po na-experience mag-travel-travel kasi nag-tutorial nga po ako, di ba mga kunars, nag-share po ako ng mga informative vlogs, ng mga topics, tips, and guides to help other nurses na makapunta dito sa UK. Yan yung mga past videos ko. So yan yung mga unexpected kong mga message na natanggap nung kasagsagan ni Nurse Even. Icon! Next question. Ito, second to the last na ito. Nurse Even, what are you most proud of in your journey so far?
Saan daw ako super proud? Siguro ang pinaka-proud ako is kung ano ako ngayon. Totoo yan mga kunars kasi nga 6 years na tayo sa industriya eh. Ang dami ng mga nagsusulputan ng mga influencers. Pero andito pa rin tayo. Buhay pa rin si Kunars at na-maintain ko yung pagiging inspiration. Hindi naman sa pagmamataas ng bangko, mga Kunars, di ba? Na-maintain ko yung pagiging positive. Hindi ako naging problematic. So, yung character development ko siguro ang pinaka-proud na proud ako. Hindi ako nabulag sa ibinigay na opportunity sa akin ng Panginoon na, okay, bibigyan kita ng pangalan sa industriya ng pagko-content. Pero hindi ako naging mayabang, hindi ako naging problematic, hindi ako nagkaroon ng issue so far sa pagkakaalam ko ha. So, naging malinis pa rin ang pangalan ni Nurse Even sa 6 na taon nating pagsiserbisyo sa industriya ng komedya, ng paggawa ng contents. And isa rin sa sobrang proud ako is yung buhay na meron ako ngayon. Nagamit ko ng maayos yung platform ko. Hindi ko inaksaya and sinayang yung opportunity na ibinigay sa akin ni Lord. Ginamit ko talaga siya ng maayos. For me ha, marami akong natulungan, 'di ba? Spiritually. So, doon ako proud na proud. And of course, hoping ako na magpatuloy yung progression natin sa life, 'di ba? Lalo na may asawa na nga tayo. Ayan pa, isa pa yan sa mga nakaka-proud for me. Nahanap ko ang aking the one. Ang kasama ko for the rest of my life. 'Di ba parang yung nangyari sa akin is parang fairy tale. At super proud ako kasi trinabaho ko talaga yung mga yan. Okay, so ang mantra natin for today's episode is do good to receive good. Kung ano-ano na lang for today's episode. Ayan. And last question kay Nurse Even. Nurse Even, what does success look like for you right now? You're looking at it. Aray ko. Pero ayan mga kunars. For me, success is happiness, contentment, peace of mind. Yan ang success for me. And for me, yan ang pinaka-importante. Peace of mind, happiness, and contentment. Kasi if you're not contented sa buhay, you will never be happy kasi hindi ka kontento at hindi ka magkakaroon ng peace of mind. Magkakadikit kasi yan eh, 'di ba? Kaya ngayong 2026, I wish you genuine happiness, I wish you contentment, and I wish you peace of mind. And sana, yan din po ang basihan ninyo ng success. Kasi yung mga material na bagay, ang dali lang naman yan, mag-iipon ka, 'di ba? Pag-iipunan mo si bag, si cellphone, tsatsagain mo, pag-iipunan mo, ma-achieve mo. Pero yung, money can't buy happiness. So ayan mga kunars, yan ang wish ko para sa ating lahat ngayong 2026. Happiness, contentment, and peace of mind. Oh my God! Finally, natapos natin ang episode 1 ng Shift Mo Na Yan! Pero bakit nga ba shift mo na yan mga kunars? Naisip ko, shift mo na yan para siya sa lahat eh. 'Di ba? Hindi lang siya pang nurse, hindi lang siya pang healthcare, kahit sino at kahit ano ang sitwasyon mo, shift mo na yan. The floor is yours, the mic is yours. So ang aim nga ng podcast na ito is to be open sa lahat ng mga gustong maging open, sa lahat ng gustong mag-share ng kanilang shift, ng kanilang inspiring stories. Kaya pinangalanan natin siya ng Shift Mo Na Yan! Ayan. And shout out po kay RV, ang aking dakilang photographer, dahil siya po ang nag-isip ng podcast title, Shift Mo Na Yan. At yan po mga kunars, maraming salamat po sa panonood ng ating first episode. Sana po ay nag-enjoy kayo, naaliw kayo, natanggal ang inyong boredom at kahit papaano naman ay may sense naman itong panonood ninyo. At sana magtuloy-tuloy ang ating podcast.
Sana ay hindi nyo ako iwan sa kalagitnaan. And ang pinaka-importante sa lahat, sana ay maraming mag-message sa atin para mag-share ng life story nila. Ng, kahit ano, 'di ba? I want you to feel at home. Yan ang goal ng podcast natin. I want you to feel sa podcast na ito na meron kayong kaibigan na nakikinig sa inyo in front of your mobile, in front of your computer, your laptop. 'Di ba? Andito ako, makikinig ako sa inyo at andito ako para mag-share sa inyo. Once again mga Kunars, this is Nurse Even and paano ba yung ending natin? Saka na yan sa next episode. Pag-iisipan natin ang ending naman. Maraming salamat po. Thank you for watching. Shift mo na yan. Bye!